Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Napaka-exciting po ang ongoing na Pitmasters Cup in partnership with Tatak Excellence dyan sa Manila Arena. Puro quality fights ang nakita nyo at makikita nyo pa dahil ang mga naglalaban ay magagaling na manok at ang kanilang performance sigurado ko malaki ang kinalaman ng kanilang kalusugan. Nagpaulit-ulit ko sabihin sa performance ng ating mga manok, health is always number one. Pagkalusugan ng pag-uusapan, hindi ito compartmentalized. Ito ay buong buo, mula itlog hanggang sa buwan. Hindi may panahon lamang. Ito ay 24/7, 365. Dahil ang pag-aalaga ng manok ay talagang full-time. Pag napabayaan mo yan, pag siya ay sisiw, o pag yan ay nasa range, o yan pag nasa port, may panahon na tatamaan yan ng sakit. So, prevention is always better than cure. Kaya napaka-importante na piliin natin ang ating mga broodstock na malakas ang resistensya. Importante ang genetics, yung nutrition, at yung management natin. Karaniwan, diyan sa management nagkukulang kaya nagkakaroon ng sakit ng ating mga manok. Dahil yung management ang mag-decide kung ano ang gagawin sa araw-araw. Dito sa Pilipinas, hot and humid ang ating climate. Iyan ang paborito ng virus at ng bacteria para dumami. Kaya nga, sabi ko nung nakaraan, napakahalaga ang kalinisan sa paghahanda ng laban ng manok. Pero hindi lang sa oras ng laban, sabi ko nga, 24/7, 365, kahit anong panahon, importante ang kalinisan. Nabanggit ko nga yung Glutaquat, yung Vivatech, yan ay mahalagang pang-disinfecta, lalo na pag mataas ang viral or bacterial load. Importante rin, natutukan nyo yung mga manok nyo, mataas ang mata nyo. Dahil sa hot and humid ang Pilipinas, karaniwan laging may pumapasok na sipon. Napakaswerte ng sinumang breeder o nag-aalaga ng manok na kailanman ay hindi pa tinatamaan ng sipon. Dahil ang katotohanan, halos lahat ng manok dito sa Pilipinas ay tinatamaan ng sipon. Bakit? Unang-una, yung Mycoplasma at E. coli na pangunahing dahilan ng sipon sa Pilipinas ay nandun na sa loob ng katawan ng manok. Yung resistensya lamang ng manok ang pumipigil para ito ay maglabas ng simptomas at pagkasakit. Kasi nasabi ko, napakahalaga yung breeder mo ay malakas sa resistensya, yung nutrition, yung feeds na kakain mo ay balansyado. Napakahalaga na yung pag-manage mo ay malinis, maganda, at hindi overcrowded. Nang sa ganun, hindi magkasakit ng manok na yan. Pero, alam natin na dito sa Pilipinas, ang pagkasipon ng manok ay very common. Yung hindi tinatamaan, exception yun. And kaya sabi ko, exceptions do not make the rule. Para mag-prevent ang sipon na yan, marami tayong mga produkto, lalo na yung grupo ng Tatak Excellence, na pwedeng i-offer sa inyo para lumakas ang resistensya ng inyong mga manok. Yung mga vitamins and minerals na yan. Andiyan yung Exolite, andiyan yung Cogency, at marami pang iba. Yan ay pampalakas ng resistensya. Pero pag tinamaan ng sipon dahil hindi ka maiiwasan, lagi nakaagapay ang technical na excellence para tulungan kayo. Nandyan yung Ambroxtil, nandyan yung Amtil, para magbigyan lunas at hindi lumala ang sakit. Dahil pag lumala, mahihirapan yan pagdating ng laban. May isang klase ng sipon na tumatama sa mga manok ngayon at karaniwan, ito ay nanggagaling sa ibang lugar. Ito yung tinatawag na ILT or infectious laryngotracheitis. Pag ang iyong farm ay walang history ng ILT, ito yung sumusuka ng dugo, hindi nyo kailangan magpauna. Pero pag kayo ay tinamaan na, yung mga tinamaan ng ILT, sila ay carrier. Habang sila yung sa farm, at nagbibreed niya kayo, at lumalaki yung mga manok nyo, pagdating ng mga 2 buwan usually, yan ay tatamaan ng ILT. Yung below 5 weeks, hindi tinatamaan ng ILT yan. Habang tumatanda hanggang sa maging ka,
pwedeng tamaan ng ILT. Pag matindi ang ILT sa inyong farm, dahil alam ko may mga farm na tinatamaan ng ILT, dito nyo kailangan ang bakuna ng infectious laryngotracheitis para hindi tamaan yung mga manok. Dahil karaniwan pag tinamaan ng ILT, hindi lamang sipon makikita nyo. Pag sumuka yan ng dugo, kung minsan nasusuffocate yung manok at namamatay. Sa panahon na ito, napabago-bago ang klima. Minsan malamig, minsan mainit, hot and humid, nai-stress ang ating mga manok. At may mga lumalabas na tinatawag natin na opportunistic na mga infections. Andiyan na nga yung sipon na dahilan ay Mycoplasma at E. coli. Nandiyan din yung pamamaga ng mukha. Ang tawag natin ay coryza. Kung minsan, isang side lang yung may maga, kung minsan dalawa, kaya ang laking tignan ng ulo. Ang coryza naman ay nagagamot. Diyan na yung ambroxetin, Tetrox forte, at iba pang mga antibiotics. Pero, tignan natin mabuti yung coryza na ito. Tandaan natin na ang coryza, pag tumama sa manok, yung manok na yan, pag gumaling, yan ay carrier pa rin ng bakterya. Kaya pag na-stress sila sa panahon, o na-stress sila sa hindi tamang pagkain, o kaya sa mismanagement, maaring bumalik ulit yung coryza na yan dahil carrier na yung manok na yan. Ang matindi nito, dahil tuloy-tuloy ang breeding natin sa buong taon, pag yung mas matandang manok na carrier ay nagkaroon ng direct contact doon sa mas batang manok, sa panahon na stressful ang sitwasyon, pwedeng ilipat ng mas matandang manok na carrier ang coryza doon sa mas batang manok. Kaya dito nyo naman makikita yung importance ng management. Kailangan ilayo nyo yung mga carriers ng coryza doon sa mga mas batang manok. Kaya importante na yung range ay hindi kasama yung support o yung range ay hindi kasama yung mga inahin. Dahil meron dyan na baka tinamaan ng coryza at carrier ay maladamay ang ating mga manok sa range. Pag nadamay at nagka-coryza, kahit gagaling yan, maapektuhan ang kanilang paglaki. At kung yan naman ay naka-port, maapektuhan yan sa inyong paghahanda ng panlaban. Doon sa may history ng coryza, malaki ang may tutulong ng pagbabakuna. Although sabi ko na ang basic vaccine natin ay ND, IV, Pomboro, saka Fowlpox. Hindi must vaccine. Ibig sabihin, hindi kailangan. Pero pag may history kayo ng coryza sa farm, malaking bagay ang may tutulong ito. Dahil pinapataas niya ang immune system laban sa coryza. Para pag pumasok ang coryza, may antibodies na nalaban doon sa mikrobyo. At pag kayo ay naggamot halimbawa ng ambroxetin o Tetrox forte o kahit anong antibiotic, mas mabilis ang kanilang paggaling dahil pagtutulungan yung antibiotic at yung immune system. Sa katotohanan yan, yung antibiotic ay ang function ay ibaba yung level ng mikrobyo at ang tatapos naman sa mikrobyo ay yung immune system. Paano ang programming ng pagbabakuna ng coryza? Tandaan natin na ang coryza ay galing sa bakterya, bacterin. Mas mataas ang immune response ng mga manok sa mga vaccines, sa mga galing sa virus na bakuna. Mas mababa ang galing sa coryza bacterin. So, i-timing natin ang pagbibigay kung kailan mataas ang abilidad ng manok na mag-respond sa bakuna. Yan ay yung bandang 6 to 10 weeks of age. Ito yung sinasabi na height of immunocompetence ng manok. Ibigay mo yung coryza vaccine between 6 to 10 weeks of age at mas mataas ang makuha mong protection kaysa ibigay mo na napakaaga at 3 weeks o ibigay mo very late, halimbawa at 4 months. Timing is the backbone of a strategy pag coryza vaccine ang pinag-uusapan. Yung unang pagbibigay mo at 6 weeks, pwede mong sundan after 4 weeks or 6 weeks na interval para maganda ang response doon sa bakuna. Kaya gusto mo naman, pagdating ng mga 4 months o kaya 6 months bago mag-cord, bibigyan mo pa rin ng coryza bacterin dahil may history ka ng coryza, okay lang. Ang sinasabi lang natin ay malaki ang may tutulong ng bakuna in combination with medication pag yan ay tinamaan dahil
ang coryza ay isang bakterya na pwedeng magawa. Pag may kailangan kayo sa inyong mga farms, nandyan yung technical ng excellence para gabayan kayo kung paano lumakas ang resistensya o kaya management systems para ma-prevent ang mga sakit nito. Pag kailangan nyo ang produkto, kumpleto ang excellence sa mga produkto na yan. Kung malayo kayo, andyan din yung ideal store. Basta ang bottom line, ano man ang ating gagawin, yan ay breeding, yan ay rearing sa range, yan ay cord, yan ay naghanda, yan man ay naglaban. At the end of the day, sa performance ng ating mga manok, health is always number one.